Nito ay tinawag ni Jesus si Levi upang maging isang alagad. Agad na iniwan ni Levi ang lahat at sumunod kay Jesus. Magmula noon ay tinawag ng Mateo, tanda ng kanyang pagbabago. Si San Mateo ay tinagurang ebanghelista dahil sa siya ang sumulat ng unang ebanghelyo. San Mateo, ebanghelista, i-apostol, ipanalangin mo kami. Santo Tomas Apostol. Si Santo Tomas ay isa sa mga masugid at tapat na alagad ni Jesus. Noong mabalitaan ni Jesus na namatay na si Lazaro, si Tomas ang nagpanukala sa mga apostol na samahan si Jesus sa kabila ng mga panganib na kanilang maaaring harapin sa kanilang paglalakbay. Higit na nakilala si Santo Tomas bilang ang nag-aalinlangang apostol sa kadahilan ng kinailangan pa muna niyang makita at mahawakan ang mga sugat ng Panginoong Hesukristo bago siya naniwala na ito'y muling nabuhay. Santo Tomas Apostol, ipanalangin mo kami. San Judas Tadeo Apostol. Si San Judas Tadeo na pinsan din ni Jesus ang siyang nagtanong sa huling hapunan kung bakit si Jesus ay nagpapahayag sa kanila at hindi sa sanlibutan. Ayon sa tradisyon, matapos ang pag-akyat ng Panginoong Jesucristo sa langit, nagtungo si Judas Tadeo sa Judea, Samaria, Libya, Mesopotamia, upang mangaral sa mga Hintil. Sinasabing siya ay pinatay ng isang martir sa Persya kasama ng apostol si San Simon. San Judas Tadeo Apostol, ipanalangin mo kami. San Simon Apostol. Natatala sa lahat ng apat na ebanghelyo ang pangalan ni San Simon. Siya ay tinatawag din sa taguling Simon na kabayan upang hindi magkaroon ng pagkalito kay Simon na tinawag na Pedro. Sinasabing si San Simon ay nangaral sa Arimatea at Persya kung saan siya ay pinatay sa pamamagitan ng paglagari. San Simon Apostol, ipanalangin mo kami. Santiago el Menor y Apostol. Si Santiago Menor ay isa sa 12 anak ni Alfeo na tinaguriang Menor sapagkat siya ang nakabata sa 2 apostol na Santiago. Si Santiago Menor na pinsan ni Jesus ang naging unang obispo ng Jerusalem at siya ring tumuyong pinuno ng mga Kristiyano sa Jerusalem nang lumisan si San Pedro upang magpahayag ng mabuting balita. Bilang pinuno ng mga Kristiyano, si Santiago Menor ay tinugis at ilusig dahil sa kanyang paninindigan sa pananampalataya kay Jesus. Siya ay pinatay at naging martir sa pamamagitan ng paghampas sa kanyang ulo. Santiago el Menor y Apostol, ipanalangin mo kami. San Matias Apostol. Si San Matias ay isa sa 72 disipulo ni Jesus at nakasama ng mga apostoles. Simula nang bininyagan si Jesus sa ilog ng Jordan hanggang sa pag-akyat sa langit ng Panginoon. Siya ang napili ng mga nalalabing isang alagad ni Jesus na humalili kay Judas Iscariote sa pamamagitan ng pagsasapalaran. Una siyang nangaral sa Judea, pagkatapos ay sa Cappadocia at sa mga lugar sa paligid ng dagat sa Caspia. Namatay si San Matias bilang martir ng pananampalataya.
si Conchi sa pamamagitan ng pagtugot sa kanyang ulo na dahilan kung kaya't may hawak siyang palakok. San Matias Apostol, ipanalangin mo kami. El Bautismo de Jesus. Si Jesus ay nagtungo sa Galilea, sa Ilog Jordan, upang makabinyag kay Juan Bautista. Sa simula ay tumanggi si Juan, sapagkat hindi raw siya karapat-dapat na magbinyag sa Mesiyas. Subalit sinabi ni Jesus, hayaan mo na maganap ito, sapagkat ito ang nararapat na mangyari. Nang matapos mabinyagan si Jesus, nagbukas ang langit at bumaba ang Espiritu Santo kay Jesus sa anyo ng isang kalapati. El Bautismo de Jesus. El Milagro en Cana. Dumalo si Jesus ang kanyang ina at mga alagad sa isang kasalan sa Cana. Sa hindi inaasahang pangyayari ay naubos ang alak na ihanda para sa mga bisita. Nang nalaman ito ng Inang Maria, nilapitan niya ang anak upang humingi ng tulong. Bagaman hindi pa napapanahon para kay Jesus na gumawa ng mga himala, inutusan niya ang mga tauhan na lagyan ng tubig ang mga tapayan na lalagyan ng alak. Nang matikman ito ng pinuno ng handaan, ang tubig ay nagbago at naging alak. El Milagro en Cana. La multiplicación de los panes y peces. Umakyat sa isang mataas na pot si Jesus upang mangaral. Nang makita niya ang libo-libong taong naroon, tinanong niya si San Felipe kung saan maaaring makakuha ng pagkain may pamamahagi sapagkat lumalalim na ang gabi. Isang batang lalaki na may 5 tinapay at 2 isda ang iniharap ni San Andres kay Jesus. Kinuha ni Jesus ang mga ito, nagpasalamat sa biyaya at ipinamahagi ang pagkain. Ang lahat ay nakakain at nang lipunin ang mga tirang pagkain, 12 bakol ang kanilang maipon. La multiplicación de los panes y peces. Senyong Transfigurasyon. Isinama ni Jesus si Pedro, Juan at Santiago upang umakyat sa bundok. Sa harap ng mga alagad ay biglang nagbago ang anyo ni Jesus. Nagliwanag ang kanyang mukhang kawanis ng araw at pumuti ang kanyang damit na tulad ng ilaw. Lumitaw sa tabi ni Jesus sina Elias at Moises na nakikipag-usap sa kanya. Isang tinig mula sa langit ang nagsalita, narito ang aking bugtong na anak, pakinggan ninyo siya. Senyor Transfigurasyon. Los niños con Jesus. Sinabi ni Jesus sa mga alagad, hayaan ninyo ang mga liliit na bata at huwag niyo silang pabawalang magsilapit sa akin, sapagkat nasa kanila ang kaharian ng langit. At ipinatong ni Jesus ang kanyang mga kamay sa kanila at umalis. Los niños con Jesus.
kon Jesus. Dala ng pagod sa kanyang paglalakbay, nagpahinga si Jesus sa balon ni Jacob sa bayan ng Samaria. Doon ay nakatagpo niya ang isang babaeng Samaritana. Kinausap ito ni Jesus upang humingi ng tubig. Nagulat ang babae sapagkat ang mga Hudyo ay hindi pinahihintulutang makipag-usap sa mga Samaritano. Doon ay pinihayag ni Jesus na siya ang bukal ng tubig ng buhay. At sino man ang uminom ng tubig na kanyang ibinibigay ay hindi na muling mauuhaw magpakailanman. La Samaritana kon Jesus. Santa Potina. Si Santa Potina ang babaeng Samaritana na kiniusap ni Jesus sa balon ni Jacob. Sa tagpong ito, ipinahayag ni Jesus kay Santa Potina na siya ang anak ng Diyos, ang Mesiyas na tagapagligtas. Santa Potina, ipanalangin mo kami. Jesus en la casa de Marta y María de Betania. Lumaban si Jesus sa tahanan nila Marta at Maria ng Betania. Habang naroon siya, naging abalang-abala si Marta sa paghahanda ng mga makakain, habang si Maria naman ay piniling makinig kay Jesus. Nang mapansin ito ni Marta, ay hiniling niya kay Jesus na utusan si Maria na tumulong sa mga gawaing bahay. Subalit sumagot si Jesus, Marta, Marta, naliligalig ka at nababagabag sa napakaraming bagay. Datapwat isang bagay ang kinakailangan, sapagkat pinili ni Maria ang magaling na bahagi at hindi ito aalis sa kanya. Jesus en la casa de Marta y María de Betania.